Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kinakali Satanas. Kahit sino pang kisihodang sikat na mga lawyer, di ba? Ang kukunin ninyo sa ngalan ng salapi ng bayan, lahat ng mga fabricated crimes, mga 4K, mga kaso, dahil yung isa mismo na kaso, inamin ng taong ito mismo sa kaibigan niya, I have evidence, na ikaw ang magpupondo, na ikaw ang magbabayad sa mga legal fees para lang ako ay harasin dito sa Pilipinas. Na underestimate mo ang alindog ko. Akala nyo kasi mababasura lahat, madidefault lahat ng cases nyo. At ako, ayun, kaluluoy si Marlica, walang pira, ganyan-ganyan. So, nina-underestimate nyo yung tao, yung alindog ko, na yan ang palabas si Marlica, magbayad ng $2 million, Una nyong attempt, bagsak agad kayo, di ba? Dismissed with prejudice. Pangatlo, I'm still fighting it, mga palangga. Kasi ito ay purely harassment ni Satanas para tumahimik ako. And now, ito ang bunganga ni Marlica. Naman. May balita na naman na bago si Marlica. Na, allegedly, Lisa, kasi hindi pa natin totally 100% ma-confirm na may kasama kang nagurgur dahil sa pagtira ng pulburon. Kumusta naman? Kinakala ninyo ha? Hindi nyo agad-agad matatransport yung katawan ni girl or ni boy. I cannot confirm right now, girl or boy, darling. But some of you know it. Right? Ito yung dahilan, mga kababayan, kung bakit si Marlica, bakit ang mga vloggers ay gustong kasuhan, imbitahan sa kadyutahang TRICOM na yan para patahimikin kami. Lalo yung bunganga ko, gusto nilang gupitin. Diba? May assassins na nga si Satanas. Kasama yan sa mga kaso ko. Putang ina nyo. Hanggang sa huling hininga ko, hayop ka, Satanas. Kayo 10 na mga kasamahan nyo, hindi ko kayo uurungan. Kung lalaban kayo ng patas, kung kailangan ibuwis ko ang buhay ko, pero sayang naman yung buhay ko, di ba? Di ba? Sila na lang magbuwis ng buhay sa kanilang mga kasatanas, di ba? Siyempre, di ba? Kasi yun ang gusto nila, gurgurin ako, talagang para tumigil na dahil isa lang naman ako sa walang takot na nagsasabi dito sa mga impormasyon na nakakarating sa atin. Now, next. Yung pakalat nilang kasinungalingan tungkol kay Pangulong Duterte na may ICC and everything. ICC warrant of arrest. Okay? So, itong mga nangyayaring ito, saan ba ito nagsimula? Kay Marlica to eh. Dati magkaalyado pa si Inday Sara at saka si Bangag. Kaso lang nakita na ni Inday lahat ng kababuyan. I started speaking up since August 2022. Actually, nung Abril pa lang noong 2022, sinabi ko na kay Satanas, binilagay ko yan sa vlog. sa vlog ko, di ba? Na sabi ko sa kanya mismo, through text, napapaligiran ka ng ahas. Yung pala ang buwaka ng ina, siya pala ang pinuno ng ahas, pinuno ng smuggler, pinuno ng kidnapper, at yung kidnapping video palapit na check ko na lang kanina, napuyat ako, hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi inaayos ko yung aking video para i-present sa inyo ng bonggang-bongga. Ang dami na, hukbong sandatahan.
Gumising na kayo. Announce si Pangulong Duterte ngayon, ang plano nila, aarestuhin nila sa aeroplano, pagbaba pa lang sa aeroplano o sa airport pa lang. Sa airplane pa lang, tandaan niyo, bukas alas 6, I think, kailan ba? Bukas alas 6 ng hapon, dyan sa Pilipinas, darating ang Pangulong Duterte. Nakatanggap tayo ng information. Pinayagan naman ako ng ating informante na ipapakita ko sa inyo. Alright, ito. Mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Region Field Unit 9. Alright? So ngayon mga palangga, meron silang inirelease, at ito nakarating sa ating informasyon, meron silang inirelease na alias warrant of arrest against kay Vic Danao. Okay? Si Danao. Okay? Si Vicente Danao Jr. at 80 others. Here we go. Pakita natin. Kita mo yan? March 6. Alright. March 6. Okay. Philippine National Police. Okay. Basahin ko Ayan, pakita ko lang para makita nyo na legit yung pinagngangawa dito ni Maharlika. Papaliwanag ko sa inyo kung ano to. Kung ano ang motibo nila. Ang sabi dito, reference memorandum from CIDG dated March 5, 2025 with above subject and CMC 22701 with subject revised target output policy. This pertains to the forwarded alias warrants of arrest against Vicente Danao and 80 others issued by various courts. Okay? Ang tanong, sabi ito, in this connection, you are directed to implement the said warrant of arrest and submit a report to the issuing court whenever an arrest made. Further, be reminded to strictly adhere to the rules and regulations pertaining to this matter. Pinirmahan ni Arjun Luwig. Ang tanong, mga kababayan, ito, in-inform ko lang sa inyo ang mga impormasyon na galing sa ating mga puting ahas. Ang sabi dito sa akin, ma'am, ayan, good evening, ito po yung info. Sabi niya, may warrant po si PRRD. Okay? Na kapag paglapag sa airport ay dadamputin siya. At di ba hindi naman nakalagay ang pangalan niya dito? Danao and 80 others. Okay? 80 others mga palangga. So ang nabigay sa ating impormasyon kasama allegedly si Pangulong Duterte sa 80 others. Very reliable source ito. Ngayon, I don't know, alam na ni Pangulong Duterte ito kasi mainit-init ito mga palangga. Kaya nga nagising ako na maaga, tapos nagbasa-basa ako ng bonggang-bongga, although nakatulog naman tayo. Ngayon, mga kababayan, itong warrant of arrest na to, alright, tignan natin. Itong warrant of arrest na to, ito daw ang gagamitin nila para what? Arestuhin ng Pangulong Duterte. Kaya nga, posible ba ito? Tignan natin, baka meron silang nakaipit na papel na fabricated. Okay? Kasi ito yung trump up, what you call it? Warrant of arrest. Ito ay mga gawa nilang mga kaso laban dito sa kay Pangulong Duterte kasi mga kababayan ay gusto talaga nilang matagal na nilang gustong arestuhin ang matagal na nilang gustong burahin ang mga Duterte sa mapa ng Pilipinas, sa political spectrum o political arena mga palangga. Kasi ito ay mga trump-up charges na tinatawag, right? Mega warp. Ito ay mga gawa-gawa. Magaling si Lisa Tanas dito. Ulitin ko, sa kakilala pa lang sa akin, ako ay ginawan ng mga fabricated crimes. Katulad ni Distressed Mother, katulad ni Harry Roque, katulad ko, di ba? Hindi nga natin alam, baka pinailan si Pangulong Duterte ng mga case na ibang address. Kasi ginawa ni Lisa Tanas yan. Oy, who's that? Former DICT Secretary Ivan Uy, di ba? Naibalita ko na yan, di ba? Napag-utusan ka noon ni Lisa Tanas na maggumawa ng address ko. Ang syunga-syunga mo, di ba? May ginamit kayong firm. Remember that firm? Kumuha kayo sa Pasig. So ito ngayon, ito mga nangyayari ngayon, lahat ito ay gawa ni Lisa. Pero wag kayong mag-alala. Kasi sa mga nangyayari ngayon, mukhang
tayo ay napapaboran ng tadhana o napapaboran tayo ng Diyos if you are a believer. 'Di ba? Sa mga pangyayaring ito, lalo na dito sa pagkamatay ng isang taong ito. So ngayon, ano ang gagawin ng taong bayan kapag dinampot nila si Pangulong Duterte bukas alas 6 ng hapon diyan sa airport? Ang gusto ko lang linawin, wala pong ICC warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Pero yung information na nakarating sa atin ay local warrant of arrest. Meaning, Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas ang nag-issue ng warrant of arrest doon kay Danao and 80 others. So yan, ano ang gagawin ngayon ng mga hukbong kapulisan, hukbong sandatahan na may paninindigan na ginawa o gagawin pa lang ng dati nyong boss or commander-in-chief na binigyan kayo ng dignidad, pinataas ang inyong mga sweldo, nagkaroon kayo from butas-butas na boots, binigyan kayo ng kalinga ng Pangulong Duterte. Paano ninyo ngayon, at yung mga kababayan, kayo, paano nyo ngayon tanggapin o approach itong mga trap-up charges, mga fabricated charges o crime, kung anong pinagagawa ditong gobyerno ni Liza Tanas, where in fact, kung ito ay mapatunayan, ang pagkategi dahil sa pulburon ng kasama nila, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino talaga ang dapat na gurgurin o ikulong, gurgurin sa kanilang pwesto. Pero natutuwa ako, excited ako sobra na makakuha tayo ng papel, okay, ng report sa coroner's office. Kasi hindi ito mapagtatakpan ni Liza Tanas. Hindi niya pwedeng bayaran ang Beverly Hills Police. Kasi malaking issue ito. Kapag nag-attempt ka, Liza Tanas, na bayaran, lalo na ngayon Trump administration, noon baka pwede niyo pang magawa ng former administration kasi, 'di ba? Ganyan kayo. Pero ngayon, 'di ba, hindi ka nga pinapansin. Pumunta ka sa event ni Lara Trump, wala ka naman picture with Lara Trump. Mukhang hindi ka naman kinausap. Kahit anong gapang mo, Lisa, kay Trump, makausap mo man yan later on, alam na naman ni Trump na ikaw ay, at ang asawa mong bangag, Adictus Benedictus. Kasi nga, alam niya na, sinulatan na namin. So kung mag-meet up man niya mga yan, chika-chika, bum-bum na lang yan, out of, bilateral chuchu. Pero, 100%, isa-sure ko sa inyo, alam po ng gobyerno ni Trump na si Marcos Jr. ay Adictus Benedictus. Isinunda natin yung yung forensic authentication. Tapos ngayon, idadagdag ko to. Inaantay ko lang yung coroner's report para i-forward ko na naman. Ipo-forward na naman natin na kasama ng First Lady Satanas na tegi sa Beverly Hotel at na-overdose kasama. Galit si Trump sa pulboronic, pinagde-deport na nga yung mga dito, di ba? Yung mga kartel. Yan. Sabi ko sa inyo, sabi nga, ang gaba, dili gyud magsaba. Ang karma, whether good or bad karma, kapag gumawa ka ng kabutihan, good karma ka. Pag gumawa ka ng kaibil-ibilan, kaitim-itiman, katulad ni Liza, kidnapping, smuggling, kaya tingnan mo. Namon ko nga yan, asan ang kaso mo? Asuhan mo ako, Lisa, para magbanggaan tayo sa korte, putang ina ka. Sa kidnapping case mo, para naman magsama kami ni distressed mother kung paano ka namin durugin. Yeah? Pinakita ko nga, ayan, I hope nakita yan ng abogado mo na si Vasquez. Diba, nakita niyo, viral din sa Boljakan, tinag ko pang bonggang-bongga. Gusto ko lang ipakilala kay Camille Vasquez kung sino-sino yung mga nare-represent niya. Do you think natatakot ako sa buhay ko? No. Ba't nag-iingat ako? Hindi ko bibigyan ng kasiyahan si Liza Tanas na magurgur lang niya ako somewhere. Actually, alam ko ang kanyang, yung kanyang activities. O, ini-invite ako, Palangga, ganito, ganyan. Sabi ko, Julul, Palangga, bahala ka na dyan. May mga galamay ako dyan. Sabi ko, kunan mo yung pagmumukha ni Liza Tanas na tinusukan. Tinusukan ng pulburon. Masunurin yung mga Palangga. Okay, may mga picture tayo. Akala mo, lahat nagpapapicture sa'yo, gusto ka, ulul. Actually, may nagtanong sa akin Ang sabi sa akin, hindi nagtanong, nagsuggest. Ang sabi sa akin, Palangga, hindi ka ba magrarally
nandito ang Satanas. At itong taong nagsabi sa akin, itong babaeng ito, okay? Actually, hindi siya babae pala, binabae. Itong binabaeng ito, kasi mukha siyang girl talaga, ay nandoon, may picture kay Lisa Tanas. E di sinend sa atin ng bonggang-bongga. Ang sabi sa akin, talagang pangit-pangit pala taga ni Lisa Tanas. Talagang halatang nagpatuslok ng formalin. Hindi ha. Sabi niya sa akin, magra-rally ka ba? No, I'm not gonna waste my time. Sa isang sala, ba't ako magra-rally? Dito na ako sa harap po, mas maraming attendees. Sabi ko na ganun, picturean mo lang ng bonggang-bongga. Tapos, actually, message ko ngayong morning, itong si Palanggingging. Sabi ko, hoy, akla. Sabi ko, ikaw ha. Sabi ko na ganun, alam mo ba to? Na may nagurgor dahil sa overdose daw ng pulboronic. Eh mukhang tulog pa, hindi pa tayo sinasagot. For sure, alam niya ito. And now, mga kababayan, ito, gusto ko kayong gisingin. The reason why ang 79 years old, almost 8 years old na Pangulong Duterte, kanilang aarestuhin para humina na nga yung Duterte senators at ang mga Duterte. Well, it's up to you kung papayag kayo na gagawin ito sa unang-una, elderly na at hinaharas na may nagawa sa inyo, sa bayan nyo, sa mga OFW, kung papayagan ninyong ganitong gawin kay Pangulong Duterte. Ako, 100%. Maybe may mga nag-a-advise kay Pangulong Duterte na maybe you can stay here in Hong Kong para, you know, kasi yan ang mga palabas ng mga buwakan ng ina. Si Pangulong Duterte, na-enjoy niya na yung buhay niya. So, hindi yan magtatago kahit saan. Uuwi yan sa Pilipinas. Hindi yan takot mamatay o magbuwis ng buhay para sa kanyang bayan. Okay? So, yan ang katotohanan yan. Uuwi yan sa Davao, sa kanyang lupang tinubuan. Hindi yan magtatago, taliwas ang sinasabi ng mga julul na mga pulboronic supporters o pulboronic vloggers or yung mga nasa paligid ni Bangag. Alright. Ngayon, mga kababayan, ano ang inyong opinion patungkol dito sa nagurgur dahil sa di umano na overdose sa pulburon? Exciting ito, mga palangga. Dito na natin mahubaran si Bangag. At sana kasama si Bangag dun. Diba? Weekend na ganap eh. Wala siyang, I don't know kung hindi ko pa nakita kung anong ginagawa ni Bangag. Hindi natin alam, nakasama pala. Oh, di hubaran siya. Hubaran na ni Trump yan. Papa Trump o Lolo Trump, go, go, go. All right. Okay. Aba, meron mga pinadala si Bangag. Okay. Let me gurgur you for 1 second, darling. Bye. Anyway, yan. Kaya tingnan mo, ang daming pinadala ni Lisa Tanas na troll. Hoy, Lisa Tanas! Patawa-tawa ka pa with your formalin look, ha? Formalin look na pagmumukha, di ba? Imagine mo, may namatay ka ng kasamahan dahil sa overdose, nakukuha mo pang tumawa at magpa-party-party ka pa. Utang ina, saan ka nakakita ng taong yan? Demonyo lang ang may ganyang klaseng pag-ano. At bakit walang announcement kaagad nung pagkamatay? Bakit delaying tactics? Daming troll, ayaw mo yan. Cheers para sa mga bayaran ni Lisa Tanas. Save the earth. At darating ang panahon, pati kayong nakikinabang sa pera ng bayan, mananagot kayong mga buwakan ng ina ninyo dahil ito sunod-sunod na ang nangyaring gaba sa inyong mga boss. Pero pagtatakpan yan. Pagtatakpan ng mga jutang genemes na yan. Yes! Your mood, your music. Hair follicle test for Lisa Tanas, sabi ni Jen Gatchi. Okay? Itong nangyayari ngayon sa ating bayan, lahat pinagtatakpan. Cover up yan yung kay Pangulong Duterte. Kasi nga, nakita niyo yung support ng Hong Kong, talagang overwhelming. Talagang nag-iiyakan yung mga tao, nandoon pa rin yung Duterte magic. Tapos, ang kaliwat kanan na mainstream media na ang report tungkol sa aresto ni Pangulong Duterte sa ICC, ito ay cover up na katotohanan na malakas pa rin ang mga taong bayan at naniniwala pa rin sa magandang nagawa ng Pangulong Duterte. Kasi if you compare the Hong Kong event
Grabe yung mga tao, genuine talaga. Yung kay Lisa Tanas, yung kay Bangag, pag pumupunta siya sa mga probinsya, nakita niyo naman sa mga reels. Inuutusan pa yung mga tao, pak, 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 pak. Palakpak, palakpak. Di ba? Doon sa Hong Kong, inuutusan ba yung mga tao pumapalakpak? Galing dito sa puso nila yung kanilang suporta. Oh, Lisa Tanas, yung mga kasama mo sa party dito, bago na tegi yung kasama ninyo. Karamihan doon kakalala ko. Kaya lang pumunta doon. Actually, isa ko pang kaibigan, nag-send pa din ng picture. Palangga. Hindi ako nag-traitor sa'yo, ha? Ayan, kinuha ko ng picture ng pangit. Sabi niya. Hindi lang. Hindi, inedit ko na. Malalaman kasi kung sino siya. But anyway, sinadya sa akin, ayan na, hindi ako nag-traitor sa'yo, Palangga. Sinunod lang kita. Sabi niya, kinuhaan ko ng pagkapangit-pangit na picture si Lisa Tanas. Post mo sa FB. Ayan, pinost ko. Di ba? Hindi lahat ng nakapaligid kay Lisa Tanas ay natutuwa sa kanya. Sabi ko nga, ini-encourage akong mag-rally. Kaya sabi ko, no. Unang-una, hindi ako mag-waste ng panahon sa kanya. Di ba? Enough for that rally. The real deal is here. Andyan kayo, naaabot ko kayo worldwide. At dapat na meron silang mamaya, kasama niya yung assassins. Okay? Wala naman akong presidential, not presidential. Wala naman tayong kakayahan para magbitbit ng isang batalyon para makipagdangbangbang sa kanyang mga assassins. Kung meron ako, why not? Pero I'm not gonna waste my money and time para pumunta doon sa kanilang event. And that's not me na manggugulo. No. Hindi pa ba sila nagugulo? Hindi pa ba sila nagugulo, natataranta, umiikot ang tumbong nila sa mga expose? Hindi pa ba sila nagugulumihanan? Kaya nga sila nag-last resort to gurgurmi. So yan yung katotohanan, mga kababayan. Kaya talagang dapat ninyo tong i-monitor itong issue na to. Abangan nyo dito sa channel dahil ilalabas natin the moment na makakuha ako ng kopya ng cause of death. Then wala! Ito na siya, bonggang-bongga. At abangan nyo din, I know, nag-iintay na kayo sa revelasyon ni distressed mother na pinakidnap ni Lisa ang kanyang 2 anak. My God, mga kababayan, sa dami ng expose ko, do you think, ulit-ulitin ko, magsasabi ako dito na nagpakidnap si Lisa na hindi totoo? Andiyan na yung video. Millions and millions viewers na yan. Kaya nga gusto ko ipagurgur eh. At dapat managot si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa na si Maria Lourdes Barcelon, dahil yan ang kinasabwat ni Lisa Tanas noong 2022. Ano pa? Tangay na, kamamawa kayo sa bayan nyo eh. God save the earth. God save the Philippines. Correct? I think, sabi ni Vega Warp, Madam Maharlika, I think whether ayon sa batas or against the law, General Diwata will arrest Tatay Digong. The same way Palaka did sa KOJC. Yes, alam naman natin, Palangga. Tama yan, against sa batas. May batas ba silang sinusunod? Wala nga silang batas sa sinusunod. So kaya nga dapat panindigan ang mga bruskong sandatahan kung saan sila kakampi. Sa Adictus Benedictus, sa bangag na presidente na recently sangkot ang kanyang asawa dito na may kasamang nagurgur dahil sa allegedly na overdose. Again, the moment na makakuha tayo ng dokumento, una kayong makakaalam, mga hitad. Right? Ano pa mga eksena? Nakakaawa kayo. Kahit galit kayo kay Duterte, gusto niyo ba ang presidente niyo bangag? Oh my God. Okay, sabi ng friend ko, okay Palangga, kukuha tayo ng ibang information. Kasi, kumukuha ako ng mga anggulo, na ibang excuse me, na mga ibang information, baka may picture, baka may video, doon sa pagkamatay o pagka-over-D nito. Definitely, okay, here we go again. Dito, hindi makakatakas ang mga nakapaligid kay doon sa taong yon. Why? May CCTV yan. Hindi yan pwedeng nakawin. Dahil, di ba, sa Pilipinas, pwedeng dukutin ni Lisa Tanas ang CCTV. Sa Amerika, lalo na dito sa prominent hotel na yan, I've been there. Pag feeling ko mag-social climbing, magkakapi kami. Sabi ko, anak, pag gusto mo mag-social climbing, sabi ng anak ko, saan, mama? Sa Astoria or Beverly Hilton or the old Beverly Hills.
Si anak ko social climber din. Sige mama, so magkape-kape kami. Anak, hanggang 100 lang ako magkape lang tayo at saka cookies, di ba? Para social tayo. Mga ganon. So I've been there, di ba? So yun yung mga eksena, hindi pwede. May mga CCTV yan, hindi yan pwedeng dakawin ni Lisa Tanas. Hi Kathy, how are you? Are you here? Congratulations to your Hong Kong event, ha? You're so gorgeous like me, darling. Hi, nako, na-miss ko yun. Inibet ako ni Kathy doon. At ng mga palangga sa Hong Kong. Pasensya na kayo palangga kasi the fact na may, may konting hagrak pa ako mula sa akin travel from Europe. So sabi ko kay Kathy, at saka marami tayong mga eksena, kailangan magtrabaho para balik sa Amerika para makabawi naman sa ginastos namin. Di pa nga kami bayad doon sa friend namin. Nagkukwentahan pa nga kami, nagastos mo sa ganito, sa ganyan. Yun. Anyway, pero excited talaga ako na malaman ninyo yung cause of death. Alam nyo, sa nangyayari ngayon, ito yung mga media, like yung The Manila Times, puro kayo dapat ang pinapatawag talaga eh. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa what? Sa TRICOM, sa Huwadcom na yan. Dahil kayo talaga ang pasimuno sa PCO, si J. Ruiz, ayan, nakalimutan nyo na. Yan yung mga issue na gusto nilang pagtakpan na si J. Ruiz ay nakakuha ng 206 million na kontrata sa gobyerno ni Lisa Tanas with the help of Robles dyan sa PCO. Ito yung mga issue, mga kababayan, na pinagtatakpan 206 million ang nakuha niyang kontrata. Tapos sinasabi niya, hindi siya part ng company na yan. The fact na siya pumirma, authorized representative siya, bago siya nag-assume ng Secretary of PCO. Tapos yung tinatarget nila si Sarah. Ito yung mga issue na pinagtatakpan nila, Vice-Cam, PhilHealth. Sabi ko nga, kahit galit kayo kay Duterte, magalit na kayo. Sige, ipusos nyo lahat ng puot kay Pangulong Duterte. Pero hindi kayo nagagalit dahil ninakaw ni Marcos ang 60 billion sa PhilHealth pa lang na pinababalik sa kanila ngayon. Ayaw nila magpaliwanag. Hindi kayo galit kay Marcos. Kay Bangag. At sa kanyang mga kaalyado na multi-billion dyan sa Vice-Cam report na ayaw nila ngayon. So, ayaw nila, gustong harangin ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Kimbo, ni Tambaluslos na ayaw nilang umattend sa oral argument sa Supreme Court. Magalit kayo kay Duterte. Sige, talagang ibuso yung galit ninyo. Mayroon bang ni-report na talagang makita mo na si Duterte ay nagnakaw ng 60 billion, 40 billion? Pero wala. Ano ang inaano nila? Hina-highlight ang mga buwaka ng inang media na to. Hindi ba yung 125 million na confidential fund ni Inday Sara na were in fact galing sa opisina ni Bangag? At yan ay hindi napatunayang ninakaw niya dahil na ipaliwanag na yan sa Office of the Ombudsman. Okay? Ngayon, mga palangga. Okay? Ngayon, sige, magalit kayo kay Duterte at sambahin nyo si Bangag. Sambahin nyo siya ng bonggang-bongga. Okay. Okay, may nag-message sa atin. Dahil kasi. Sino to palangga? Okay? Okay, may nag-message. Mamaya na yan, bago. Ngayon, mga kababayan, this is not about Duterte. This is about your future ng inyong mga anak, ng mga kaapo-apuhan. Gas-gas na yan, naririnig ninyo. Pero kung gagamitan nyo ng utak, kung galit kayo sa magnanakaw, okay, fine, pareho lang tayong galit sa magnanakaw. Granting na si Inday ay kumuha ng 125 million, okay, sa inyong mga kasinungalingan, bakit hindi kayo nag-aalsa o nagagalit sa 60 billion na kinuha na pondo sa PhilHealth? Hindi kayo nagagalit sa 5,500 flood control? Hindi kayo nagagalit na adikto si Marcos Jr., ayaw mag-hair follicle test? Hindi kayo nagagalit dito sa mga smuggling na ginawa nila? Hindi kayo nagagalit sa pulburon na nahuli doon sa Alitagtag na wala na? Hindi kayo nagagalit sa mga appointees ni Bangag na walang proper documentation, wala ikinubli sa bayan katulad ni Michael Ma? Hindi kayo nagagalit. Pero kay Duterte galit kayo. 'Di ba? Alam ko konti lang naman kayo. Alright, 'di ba? Gusto ko lang gisingin ang utak nyo. Kung matino kayong mag-isip, tayo pare-pareho, ganit ako kasi magnanakaw. Pero tahimik kayo sa ninakaw ni Marcos. Tahimik kayo sa pagiging adik niya.
So saan kayo galit? Personal ang galit ninyo. Matabil man ng dila ng ating Pangulong Duterte, pero nung panahon niya, binigyan kayo ng peace of mind na makalakad kayo sa kalsada nang hindi kakaba-kaba na dudukutin, nagkaroon kayo ng peace of mind, lahat kayo na in and out sa country na hindi kayo tinamnan ng bala. And now, pinahuli na daw nila, pinatanggal na daw yung 3. I hope hindi lang yung sa media nang nilabas. Baka mamaya, hindi nilabas sa media na hinuli, tapos pinalabas din later on. Ganon ang laro ng bangag. O sige, para sabihin natin, na ginagawa ng Marcos administration, yung ano nila, tanggalin natin yung 3 yan. Yung nagtanggang panimbala dun sa matanda na traveler, pumunta ng Vietnam. Tapos after nila maibalita, o burahin na palabasin na yan. Ganon maglaro si bangag. Pero nung panahon ni Duterte, ang sabi ng ngangabel si Duterte, utang na nyo, kapag may nagtanim pa ng bala, ipapalunok ko sa inyo. At na-experience nyo yon kung paano maging smooth ang in and out sa sa airport na hindi ka kakaba-kaba at walang nangingikil sa'yo. Kaya, dilaw ka man, pula ka man, puti ka man, na-feel mo yan from 2016 to 2022. Kasi na-feel ko yan nung umuwi ako dahil ayaw tumanggap kinuwento ko na siya, ayaw tumanggap ng airport yung mga porter doon na ayaw magtanggap kasi ma'am, ayaw po ni Pangulong Duterte yan. Di ba kinuwento ko sa inyo na binilot ko ng bonggang-bongga, binilot? Yung $20, di ba? Ano ba to? Yung $20, ginanyan ko. Okay, dahil ayaw na, kasi gano'n naman talaga ang alindog ko kahit saan, kahit hindi Pilipino. Ginanon ko, sabi ko, kuya, galing yan sa akin. Hindi yan magagalit si Duterte. Hindi naman yan nakikita, tsaka galing yan, hindi ka naman nangingi sa akin. That's true! Personal experience ko yun. Di ba, kinuwento ko pa sa inyo, pagpunta ko sa CR, mayroong staff. O, bibigyan ko $20. Ay, ma'am, hindi po, bawal po yan sa amin. Hindi, wala namang CCTV dito, tsaka hindi mo naman hiningi yan, binigay ko yan sa'yo. Yung mga ganon takot, meron kasing will yung presidente na linisin. Si bangag, lahat magnanakaw. Takot ba sila? Sabi ko, baka sa buhat pa ni bangag yun. Baka sa buhat pa ni bangag, yung mga nangingikil dyan. So ngayon, mga palangga, sino to? Okay. I see. Okay. So mga kababayan, may dadagdag tayo dito sa pulboronic. Oh. Meron daw kasama, wait. Okay, I know this. So, meron pa daw kasama si Lisa Tanas na isang designer, na isang designer designer, pumapasok na oh shit, sabi ng gym ko, magpumunta na raw ako, tumigil na raw ako. Na isang designer na kasama ni Lisa Tanas, well, ito money laundering, at kasama dun bago namatay si itong taong ito, bago na overdose. Grabe. Pero ipaprocess natin to mamaya, mga information, attack. O nga pala, nag-pop up na to pala, 11 o'clock, mag-ano pala ako. Sabi ng gym ko, oy, pumunta ka na dito para pumayat ka at hindi ka maging botod katulad ni Lisa Tanas. So, ina-alert ako. But anyway, mga kababayan, I hope, abangan nyo ang mga susunod na mga informasyon na ibibigay natin. Pero, abangan nyo din ang Pangulong Duterte. I'm not sure kung diretso siya ng Davao or ng Manila. Kasi alam ko ang Cathay, yung Cathay ba? Cathay or Cathay, like Cathy. Cathay o Katay. Yan, saan may, Yung Cathay ay talagang, mayroon Davao straight flight from Hong Kong. Manila Terminal 3 ba? Okay, yun. O, abangan nyo si Pangulong, si Pangulong Duterte dyan. Ngayon pa man, mga palangga, huwag nyong alis, yun dun sa mga nanonood sa akin, mga vloggers, paki-echo ito. Itong namatay sa over D. Okay? Maganda to. Diba? Maganda tong usapan na to. Hindi sila makakalusot dito sa Amerika.
Kasi ulitin ko sa kapapasok lang, 7 hours bago nila na-report sa authority. Kaduda-duda to. Baka iniisip nila